walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Policewoman na tagapagtanggol ng mga inaabuso at inaapi, biktima rin pala ng kanya mismong kinakasamang afam. Binubugbog niya po ako eh. Binabato niya ng kung ano-ano yung mga bata. Ibibiting daw niya ako, patayin daw niya ako. Bakit po kayo sa amin, sa resibo lumapit? Nakikita ko kasi yung programa na mabilis ang action. Makalipas ang halos isang taong pagtutok ng resibo sa kasong ito, ano na nga kaya ang kalagayan ng pamilya ni Jennifer matapos ang tromang dinanas nila? Hindi ako nagmamatapang! Mga kalmot sa leeg at pasasamata, ito ang mga galos na natamo ng isang lalaki matapos siyang bugbugin di umano ng isang ginang sa Quezon City. Tulungan niyo po si Papa. Binugbog po siya. Mga pasa po yan. Ang bugbugan, nagsimula raw sa matinding bangayan ng biglang bumalik sa kanilang buhay ang dating ilaw ng tahanan. Ang yabang, napakayabang mo. Lalo kang manisay kapag malaki. Kaya nga eh. Makalipas ang isang taon, kamusta na kaya ang mala family feud? Ang malalalim na sugat ng dating One Happy Family. Masyadong nagariariyan ka na eh. Hindi kita titigilan. Walang lusot ang may atraso. Walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo. At hahanapan namin ng resibo. Magandang hapon. Ako po si Emil Sumangil. Noong isang taon, inireklamo ng isang babaeng pulis ang ex niyang undesirable afam na mapanakit at mapang-abuso matapos maaresto ang dating kasintahan noong nakaraang taon. Kamusta na kaya si Madam Police? Malayo na nga kaya ang kanyang narating matapos ang madilim na pinagdaanan? Paano kung sa kakaswipe right nyo gamit ang isang dating application, biglang it's a match? Wow! Ganito raw nagkakilala ang isang pulis na si Jennifer. Hindi niya tunay na pangalan. At ang kanyang partner na isang Spanish national. Ang kanilang relasyon at pagmamahalan nagbunga ng 2 anak. Pero sa paglipas ng panahon, ang inaakala ni Jennifer na perfect match nagsimula ng maging nightmare. Dahil ang kanyang partner na itatago namin sa pangalang Simon, nagsimula na raw maging mapang-abuso. Humigit kumulang 9 na taon po kayo magkasama at kayo na mismo nagbanggit. Ganito ang klase ng relasyon. Anong epekto sa inyo nito? Physically po talagang binubugbog niya po ako eh. Pinasakal niya ako sa leg. Tapos binabato niya ng kung ano-ano yung mga bata, lalo na yung 9 years old kong anak. Ano-anong resibo o mga ebidensyang pwede niyong ipakita sa amin? Sinapak niya kasi ako dito sa sa braso eh. Itong isa, hinawakan niya ako dito sa leg. Parang pinipress niyang gano'n yung dito sa may sa may neck ko. Pati ang kanilang 9 at 2 taong gulang na mga anak paulit-ulit din daw sinaktan ni Simon. Isa pa sa mga ikinababahala ni Jennifer, ang verbal na pang-aabuso at pagmumura daw ni Simon sa kanilang mag-iina. Si Afam, parang gusto na lang daw laging sumabog at magsalita ng masasamang words. OA. Yung mga anak ko naman ngayon, normal na sa kanila yung mga word na stupid, mga ganun, idiot. Kasi yun yung naririnig nila sa kanya. Nag-aaway sila magkakapatid kasi paano normal na may violence sa paligid nila. Dahil sa pagmamalupit umano ng kanilang padre de pamilya, humingi na ng tulong si Jennifer sa barangay. Siyempre, para yung mga bata, para hindi maiwas na natin matrauma, agad nating nirespondihan. Nang matanggap ang reklamo ni Jennifer, agad silang nirescue ng barangay at pansamantala silang nakalipat ng bahay. Kahit nakikiusap na rin yung partner, mag-usap sila, hindi na rin namin pinagbigyan kasi nga tumututol at ayaw na talaga nung biktima. Pero sa matagumpay na paglayo ni na Jennifer, dito na raw nagsimula ang mga pagbabanta ni Simon na magpapakamatay raw siya kung hindi babalik ang kanyang mag-iina. Actually, pinopost niya yan sa Facebook wall ko, pinopost niya na magpapakamatay na daw siya, ganyan. Dahil sa takot, nagpa siyang makipagbalikan ni Jennifer kay Simon. Pero ang akala niyang second chance para sa kanilang pamilya,
take 2 lang daw pala ng kanilang kalbaryo dahil si Simon mas naging seloso raw. Siyempre, sa amin kasi normal naman na magkaangkas sa lalaki, di ba? Kasi nga, pulis naman kami. Pinaghihinalaan niya yun, nakarelasyon ko daw, ganyan-ganyan. So yun ang sabi niya, kaya gusto nga niya ako nung patayin daw niya ako. Humantong po sa punto, ma'am, na nais nyo na makipaghiwalay at yung mga anak ninyo, nais nyo na ring ilayo sa kanya. Sa kada ganito ho ang sitwasyon, meron ho ba siyang ginagawang hindi ka nais-nais? Nagbibigay po talaga siya. So yun yung nazalo rin sa amin na minsan, hindi kami makaalis kahit gusto namin umalis sa podan niya. Samantalahin ko na ho at nais naming malaman bakit ho kayo sa amin, sa Resibo lumapit. Kasi nakikita ko kasi yung programa niya na mabilis ang action. Kaya lumapit ako. So nung sinerch ko po yung resibo, nakikita ko na may mga ganun kayong mga natutulungan. Ano po ang nais ninyong mangyari ngayon? Gusto ko siyang mapaalis talaga sa bansa. Para at least magkaroon naman kami ng safety din ng mga anak ko. Kasi nga, tinetreat niya rin kami kasi. Kukunin niya daw yung mga anak mo. July 16, inilapit ng Resibo sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang reklamo ni Jennifer laban sa Spanish national na si Simon na diskubre ng mga otoridad ang inireklamong foreigner, overstaying o undesirable alien na pala. Si Sir, mahigit 6 na taon nang naninirahan ng illegal dito, kaya wala nang inaksayang oras pa ang mga otoridad. Agad silang nagplano ng paghuli sa dayuhan. Habang pinaplano ng mga otoridad ang pag-aresto kay Simon, nakatanggap si Jennifer ng isang tawag. Papunta na daw, tapos kung nandun daw yung subject first. Dahil cool off silang dalawa, nakikituloy raw muna si Simon sa isang kapilya sa Pasig. Mag-go na daw pa kasi... Pero standby tayo malapit sa area. Opo, sa malapit Tapos sa pag area. tumimbre siya na nasa office na, doon tayo mag-proceed. Doon po tayo. Okay. Kasi medyo malayo pa yung doon pa sa may bandang dulo, malapit sa C6. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Kasama ang Resibo, nagtungo ang mga otoridad sa lugar kung saan daw naglulungga ang overstaying na foreigner. Ayan yung kulay dilaw na building na yan. And then, nandyan siya. Ipagtanggol ang api. Pagdating sa target location, abala sa kusina ang isang dayuhan. Confirmed, siya na nga si Simon. Sit down. Ang banyaga, hindi na nakapalagpas sa mga otoridad at binasakan na siya ng kanyang mga karapatan. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in the court of law. Okay, this is in connection with your violation of immigration law. You are already an overstaying alien. Dinala siya sa custodial facility ng Bureau of Immigration. Nakakarap siya sa paglabag sa immigration law dahil sa pagiging overstaying foreigner sa bansa. Nakapanayam ng Resibo si Simon tungkol sa di umano'y pang-aabuso niya kay Jennifer at sa kanyang mga anak. Pero Simon says, not true. That's what she says. Yes. Why don't you ask the 9-year-old kid? Why don't you interview the 9-year-old kid? I have a video of the 9-year-old kid, and I'm asking to her. Some people is saying that Papa is punching Mama like that, boom, boom on the head. Have you ever seen Papa punching Mama like that? No, Papa. Who is punching Papa? I'm asking to her. Mama. Ask to the kid. Why don't you interview the kid? I defend myself sometimes, even though sometimes I try to hang myself, yeah? But, you know, the woman jumped on me with a pair of scissors. Yeah, attacked me with a pair of scissors. Si Jennifer, mariin namang itinanggi ang mga bintang ni Apa. Basically, he's undocumented alien na po siya dito sa atin. Automatic na blacklisted sila. Yung pagka-blacklist po nilang yun ay hindi po pwedeng ma-lift or hindi pwedeng matanggal sa system natin. July 2026, makalipas ang halos 1 taon, muling binalikan ng Resibo ang pamilya ni Jennifer. Ang dating tahanan na puno ng takot at pangamba mula sa pang-abuso ng kanilang padre de pamilya. Unti-unti nang napupuno ngayon ng kapayapaan at pag-asa. Mas okay ngayon kasi yung peace of mind. Mas na rin yung mga bata, hindi na rin sila yung tipong aggressive before na parang lahat-lahat sila nag-aaway. Ngayon kasi medyo tahimik na sila. Wala na yung violent environment kasi. Malaking improvement talaga. Sa kasalukuyan, mag-isang binubuhay ni Jennifer ang kanyang mga anak. Isang magandang balita rin ang ipinarating ni Jennifer sa Resibo. Nakapagtapos na sa law school si Jennifer at naghahanda para sa paparating na bar exam. Today dumating na yung assignment ko ng
venue for the examination. So, big achievement talaga. Kasi nga, actually, pinaghirapan ko yung paglo-law school ko kasi self-supporting ako from the start. Talagang determinado akong na pumasa kasi nga, para na rin sa mga anak ko. Tsaka para na rin yung lahat ng pagod kakahirap ko is maging worth it din. Samantala, ayon sa Bureau of Immigration, nananatiling nasa kustodiyan nila ang dayuhang si Simon habang inihahanda ang proseso ng kanyang deportation sa pinanggalingang bansa. Masalimuot man ang pinagdaanan ng relasyon ni Jennifer kay Simon, sumakses naman siya at nasa mas mabuting kalagayan ngayon, malayo sa pang-aabuso. Ang natutunan ko kasi talaga, hindi pwedeng pairalin yung lagi yung pagmamahal saka yung takot. Kasi hindi naman natin sinasabi na ayaw natin ng buong pamilya, di ba? Gusto natin ng buong pamilya. Kaya lang, kung mas makakabuti naman, maghiwa-hiwalay at mas makakabuti sa mga bata. We're about to receive Christ our Lord. Amen. Ang karapat lang magpadlaka. Ha? Magagawa kung paglakan ko na. February 27, 2025 nang maresibuhan ng isang concerned citizen ang pag-aaway ng isang pamilya sa loob ng kanilang bahay sa Quezon City. Gigibahin ko na kayo. Oh, gibahin mo yung bahay. Wala kang matirahan. Gibahin na yan. Oh, gibahin mo na. Tatapon yung electric pan mo sasaktan. Ang bangayan at hindi pagkakaunawaan, lagi raw na uuwi sa sigawan at pangungutya ng isang ginang. Ikaw na mga tatang eh. Hanggang sa ang mga sigawan, umabot na rin sa pisikalan. Hindi ako nagmamatapang. Mga kalmot sa leeg at pasa sa mata ang mga sugat na natamo ng lalaki. Tulungan niyo po si Papa. Binugbog po siya, mga pasa po yan. At ang nanakit, walang iba kundi ang nagbabalik niyang ex-wife na si Yolanda. Tatapon yung electric pan mo sasaktan. Paano nga ba humantong sa gulo ang dating masayang pamilya? Kwento ni Danica, 5 taong gulang pa lamang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Siyempre po masakit, tapos malungkot na dapat may nanay ako na kumakalinga sa akin. Lagi ako nagtatanong bakit ako ang nawalan ng nanay na siyempre, nag-iisang anak lang ako. Taong 2016 nang muli raw nagparamdam si Yolanda sa kanya. Dahil sa pananabik sa kalinga ng isang ina, tinanggap ni Danica si Yolanda nang walang alinlangan. Pero ang pagbabalik na yon ni Yolanda, hindi raw naging masaya para sa buong pamilya. Mula noon, hindi na raw umasa si Danica na maayos pa ang kanilang samahan. Mahal ko siyempre, nanay. Pero sa ngayon kasi, hindi ko pa talaga kayang siyang patawarin. Tinaboy niya kami ng mga anak ko. Parang nawala na rin yung pagmamahal ko sa kanya. Pero makalipas ang 7 taon, September 2024, muli raw nagbabalik si Yolanda sa kanilang tahanan. Ang pakay raw ng ina sa kanyang comeback. Palayasin sina Danilo, Danica at kanyang pamilya. 20 years naman. Ano inambak niya? Oh. Gigibahin ko na kayo. Oh, gibahin mo yung bahay. Wala kang matirahan. Gibahin na yan. Oh, gibahin mo na. Sa ilang araw na pagtutok namin sa kaso ng pamilya Jaime, nakakuha kami ng resibo. Ang video na ito kung saan makikita ang pagtatalo-talo ng bawat miyembro ng pamilya. Nagsimula lamang sa verbal na pagtatalo ang away na sumiklab sa loob ng bahay na ito. Kung inyo makikita, ang lalaking ito tila ba hinihiklat ng babaeng ito na dati pala niyang kinakasama. Doon po sumiklab ang gulo nang itulak ng babae ang lalaki. Sa gitna ng gulo, sinubukang pumagitna ni Danilo pero Ikaw na mga tatang eh. Hindi ako nagmamatapang. Pinaliwanag ko siya, huwag kang magtanggal-tanggal dyan. Ba't pwede ko di papasok? Magtigil tayo bukas. Masyado kang matapang eh. Sige. Talaga. Magkarapan tayo bukas. Ay, wag ba akong hamunin? makalipas ang 5 buwan, nasundan muli ang tensyon sa loob ng kanilang tahanan. Ayon kay Danilo, February 27, 2025, umuwi raw siya sa kanilang bahay. Noong mga oras na iyon, naabutan niyang naglilinis si Yolanda. Galing ko sa tubigan, pauwi akong gabi na yon. Tinanong ko sa pagpasok ko, medyo malinis ang bahay. Asan yung mga gamit? Hindi siya sumagot. Pangatlong tanong, nagsigaw na siya. Bakit ba? Anong problema? Sabi niya. Paglapit niyo, bigla niya akong sinapak. At maya-maya pa'y humantong na sa pisikalan ng alitan nila. Napapagod ako sa mga problema dumating sa buhay ko. Ginaganito ako.
Tapos nalagdagan pa niya. Ayon sa medical legal ni Danilo, nagtamo siya ng slight physical injuries. Bigla niya ako sinapak, tapos yung tukik ito, kaya na medyo nalamog yung ulo ko. Tapos tinulak ko sa simento, tapos sinakal pa ako, kinakalmot ko rito. Hilig na magtatay, Yolanda, doon ka na daw sa far away. Ang sabi niya sa akin, o ano, Yoli, naghahari-harian ka na dito sa bahay na to? Wala kang inambag dito. Pangalawa, sampid ka lang dito, sumama ka sa ibang lalaki. Parang ganun, ma'am. Hindi ko nagustuhan yung sinasabi niya. March 4, 2025, nagpasya na ang mag-ama na magsampa ng reklamo sa barangay laban sa pananakit at pagpapalayas ni Yolanda sa kanila. Dapat hindi nila pag-awayan yon kasi yun, mag-asawa sila, conjugal property nila. Kumbaga, sabi natin, ang gumastos doon ay yung lalaki. Pag sinabing gastos ng lalaki, kasal sila as a conjugal property yun. Kung ano yung pag-aari ng lalaki, pag-aari ng babae. Kasi hindi naman nila mana yun eh. Kinaumagahan March 5, 2025, muling nagharap-harap sa barangay sina Danica, Danilo at ang inirereklamo na si Yolanda. Anong ginawa mo? Tinaboy mo sila. Sa gitna ng pag-uusap, hindi na napigilang umiyak na mag-ama dahil sa pagkadismaya kay Yolanda. Sabi mo sa akin, alagaan mo anak mo. Nakikinig ka sa naman sulsul. Dapat hindi ka nakinig. Ang say naman ni Yolanda sa alegasyon na sinaktan niya si Danilo, Yun lang, nasunin ko po siya. Pero yung pananakal, hindi ko po ginawa sa kanya yan. Ang kwento mo, parang magsabi ka ng totoo. Ikaw ang magsasabi ko. Katotohanan lang ang- Tingnan mo ang ginagawa mo sa akin. Talagang kaltakal mo po yan. Dahil hinila mo ako palabas. Pinaharas mo ako. Tapos ka na. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. pero si Danica hindi kumbinsido sa mga sinasabi ng inang si Yolanda. Kasi si Papa, inaaway mo. Ako, syempre, nung may sakit sa puso, bilang anak niyan, bababayaan ko ba na ginaganyan mo sa laki ng katawan mo? Ilang years ako, naghihirap. Ako yung nagpakanali sa sarili ko. Tinaboy mo ako. Pinalayas mo ako. Naging mainit man ang pagtatalo sa huli, nagkasundo rin ang magkabilang panig na maninirahan si Danilo sa ikalawang palapag ng bahay, habang sa ibaba naman mamamalagi si Yolanda, habang si Danica napagpasyahan na maninirahan sa ibang bahay kasama ang kanyang pamilya. Inanyayakan din ang lupo ng dating mag-asawa at kanilang anak na magkasundo na. Itong pagharap natin, ayos na po tayo rito, Danilo, Danica. Oo. Inamin ko, nagkasala ko sa'yo, pero ngayon pa lang po, humingi na po ako ng kapatawaran sa iyo. Lalo na po sa anak. Maya-maya pa, tila na naigang panawagan ni Danica sa kanyang ina. July 8, 2026, muling binalikan ng resibo ang pamilya ni Yolanda, Danilo at Danica. Makalipas ang mahigit isang taon, nagbago na ang ihip ng hangin. Ang dating tensyonadong pamilya, kalmado at malayo na sa kanilang sitwasyon noon. Hindi man naibalik ang dating tamis ng pagtitinginan ni Yolanda at Danilo, pero humupa na ang alitan higit sa lahat. Tapos na ang pisikalan. Nagtapos yung usapan namin nung time na yun yun nga yung pagkapatawaran na, wala nang sakitan, wala nang pisikalan. Ayon pa kay Danica, mas lalo pa nga raw siyang napalapit sa kanyang ina. Simula bata, lumaki ako, hindi ko siya kasama, wala akong nanay. Ngayon, na meron na, ang sarap na sa pakiramdam, na may nanay na nagtatanggol sa'yo. Kapag inaapi ka, meron ng nanay na pumuprotekta sa'yo. Ganon, kasi dati, sarili ko na pinoprotektahan ko eh. Ngayon, andyan na yung nanay ko. Ayon sa barangay Tandang Sora, naayos na ang reklamo noon kay Yolanda, nina Danilo at Danica, at nagkaroon na sila ng kasunduan. Si Danilo'y abala ngayon sa kanyang trabaho bilang water delivery boy. Bunga lang sa ano lang yun. Galit nga. Sobrang hindi naman tatatanggap. Ito, wala naman po kung inisip. Wala naman kung pasa, wala naman akong ano. Importante lang ay masaya. Sana ang hiling ko lang ay magbabago na. Wala nang gulo, wala nang away. Kasabay ng paghilom ng mga sugat na natamo ni Danilo noon mula kay Yolanda, ang pagbangon ng kanilang pamilya mula sa masalimuot na nakaraan. Patunay na walang gusot ang hindi pwedeng maayos kung magkakasundo at paiiralin ang puso. Ipagtanggol ang api
Walang lusot ang may atraso. Walang kawala ang abusado. Dahil ang bawat reklamo, hahanapan natin ng resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. Resibo, walang lusot ang may atraso.